Serve the people. Serve the people. And that is our commitment. And that is our commitment. We are True FM. Bultong pera. Sangkaterbang kwarta. Ano ang pakiramdam mo nung una mong makita ang mga larawan na ito? Picture kung saan nakalapag sa lamesa ang sangkaterbang pera na mistulang pinaghati-hati na. At picture ng sangkatutak na kwarta na hindi nga nagkasya sa buong billiard table at kailangan pa ng isang lamesa para mailatag ang kabuuang dami nito. Ang mga picture na ito ay inilabas ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa naging pagdinig ng Kamara de Representante bilang patunay sa kanyang salaysay na may mga matataas na opisyal ng gobyerno na umano'y tumatanggap ng parte sa perang ninanakaw sa mga flood control project ng DPWH. Inuutusan lang umano sila Hernandez ng kanilang boss na si dating District Engineer Henry Alcantara na ihanda ang pera dahil may mga pagbibigyan nito. Hindi itinanggi ni Alcantara ang katotohanan sa mga larawan. Pero, nang siya'y tanungin tungkol dito, ito ang kanyang sagot. Your Honor, yung pera po na yon, nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala, at nagkatuwaan po na picturean po yan. Ang tanda po ko po dyan, may mga kaibigan po na nakikigamit po ng lisensya ng ibang kontraktor. Okay. Nagkataon po na yun po ay sabay-sabay na kolekta. Maraming sa dalawa, tatlong magkakaibigan po. Dinala lang po doon. Ako po yung huli na dumating doon. Nakita ko nga po na pinipicturean po ng mga kaibigan po. Yun lang po. Pera daw ng kanyang mga kaibigang kontraktor ang nakabalandra sa billiard table at lamesa. Pero hindi raw niya matandaan kung sino-sinong kontraktor ito. Hindi rin niya matandaan kung kaninong bahay daw nakunan ang naturang picture. Pero kinukumpirma niya na nandoon siya sa lugar nang nagkatuwaan lamang daw na picturean ang bulto-bultong pera. Hindi ka ba naiinsulto sa pangangatwirang ito ni Henry Alcantara? Hindi niya daw po matandaan kung sinong kontraktor yon at hindi rin niya matandaan kung kaninong bahay nakunan ang picture na ito. Pero nga kinukumpirma niya na nandoon siya sa lugar nang nagkatuwaan lang daw na picturean ang bulto-bultong pera. Ginagawa niya tayong mga tanga. Klaro ho naman ang kasinungalingan ng taong ito. Subalit hindi pa rin siya pinatawan ng contempt ng Kamara de Representante. Mahigit 10 na ghost at questionable projects ang nadiskubre sa distrito ni Alcantara. Dokumentado ang lahat ng ito hanggang sa sertipikasyon na nakumpleto ang mga guni-guning proyekto na siyang nagiging daan para bayaran ng pamahalaan ang mga kakontsaba nilang kontratista. Nangyayari daw ang lahat ng ito dahil lamang sa kanyang umano'y kapabayaan. Kasi raw, pirma lang siya ng pirma at nagtitiwala sa kanyang mga tauhan. Yan ang pangangatwiran ni Henry Alcantara na tinukoy ni Senador Pamphilo Lacson na isa sa tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors.
Si Henry Alcantara na salary grade 25 at sumesweldo ng humigit kumulang 100,000 piso kada buwan na laging laman ng kasino at kayang magpatalo ng milyong-milyong piso. Si Henry Alcantara na kilalang nagsusuot ng mga mamahalin at napakagarang mga relo at pangmayaman ang laging kasuotan. Kasama po sa BGC Boys sina Bryce Hernandez, Construction Division Chief JP Mendoza, Project Engineer RJ Dumasig at Engineer 2 Edric San Diego. Sinasabi nga po ni Senador Pamphilo Lacson sa kanyang talumpati kamakailan lamang na umabot po sa halagang 950 million pesos ang naipatalo sa kasino ng mga taong ito. At ang perang ipinalit nila para mailabas sa kasino o yung hubang chips to cash ay umabot sa halagang 2.6 billion pesos. Pero ano pa nga ba? At kahit na po klaro at may mga ebidensya na nagpapatunay sa pandarambong ng mga taong ito, hindi pa rin sila pwedeng damputin. Hindi pa rin sila pwedeng agad-agad na ikulong. Sa mata ng ating batas, they are presumed innocent until proven guilty by the courts. Kailangan nilang dumaan sa due process. Kaya naman, malaya pa rin nilang matatamasa ang mga kayamanang ninakaw nila. At huwag na po tayong magtaka kung ang iba sa mga nakaw nila ay na-dispatsa na, na itago na. Habang ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya umamin na meron silang 9 na construction companies at ang kanilang mga kumpanya ang mismong naglalaban-laban sa mga bidding ng government projects. Maliwanag na kasama sila sa lutuan sa mga bidding ng DPWH. At sa kanilang sinumpaang salaysay, umamin sila sa pagbibigay ng hanggang 30% bilang komisyon sa mga proyekto para umano sa mga taga-DPWH at piling opisyal ng gobyerno, pero napipilitan lang daw sila. Ano ba talaga? Umaamin ka sa lutuan sa bidding pero napipilitan ka lang magbigay ng lagay? Si Sara Diskaya umamin sa Senado na mula 2016 o sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte at ni Secretary Mark Villar bilang DPWH Secretary, nagsimula silang makakuha ng mga flood control projects. Subalit, sa kanilang sinumpaang salaysay, mula lamang 2022 ang kanilang naaalala. Ipinagmamalaki na mag-asawang Diskaya na kahit na raw po umaabot sa higit 40% ang lagay na kanilang ibinibigay, maayos pa rin daw ang kanilang mga gawa sa mga proyekto. Pero ngayon, lumalabas na ilan sa kanilang mga kumpanya ay sangkot sa substandard flood control projects. Gustong palabasin ng mga Diskaya sa kanila pong affidavit na sila'y mga biktima. Kaya naman, nais nilang maging state witness. Mabuti po na lamang at ito'y agad nang binara. Sila ang mga nagpapakilalang biktima na ipinagwawagwagan sa buong mundo ang kanilang mga luho at kayamanan. Nagustuhan ang payong nakasama ng kotse kaya't binili ang kotse na nagkakahalaga ng higit 40 milyong piso. Aba, ibang klaseng biktima ang mga ito.
Ang sinungaling nga raw ay hindi lang kapatid ng magnanakaw. Ang sinungaling at magnanakaw ay pwedeng mag-asawa rin. Pero ano pa nga ba? At maghihintay pa tayo na formal na makasuhan ang mag-asawang ito para magsimula ang due process. Hindi rin sila maaaring agad-agad damputin o ikulong. Due process. Ang Senado at ang Kamara ay may kanya-kanyang investigasyon. Sa kaisipan ng ilang mga nagmamasid, may kanya-kanya ring agenda ang mga ito. Sa panig ng Senado, ang pagpapalit ng liderato ay nagbibigay daan sa pag-aayos ng direksyon sa kanilang pag-iimbestiga. Ito nga naman daw ay pawang in aid of legislation lamang. Mainam nga po ngayon na nagsisipag ng husto si Secretary Vince Dizon sa pangangalap ng ebidensya at agad na pagsasampa ng kaso sa ombudsman sapagkat ombudsman nga naman ang unang dadaanan ng mga kasong ito na may kaugnayan sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Oo nga po't nakapagbuo na ng Independent Commission on Infrastructure ang Pangulong Marcos Jr. Ngunit, kailan pa sila formal na magsisimula sa kanilang trabaho? Sila'y mag-aayos pa, mag-o-organisa pa, at maglalatag pa ng kanilang mga panuntunan. At paano nga nila masisimulan ang libu-libong mga proyekto na dapat ay maimbestigahan? Ngayon pa lang may kume-question na sa lamya ng executive order. Sa hangganan lamang ng magiging poder nito. Magkagayon man, ang lahat ng kanilang impormasyon, dokumento, testimonya, ebidensya at rekomendasyon ay babaksak pa rin sa ombudsman na siyang kalaunan po ay magsasagawa ng sariling preliminary investigation at kung kinakailangan ay magsasampa ng kaukulang kaso sa Sandigan Bayan. Sa mga naisampapung kaso ni Secretary Dizon sa Ombudsman, ilang linggo, ilang buwan o ilang taon bago sila makapagdesisyon. At kung sakali mang makarating sa Sandigan Bayan ang kaso, ilang mga taon o dekada ang lilipas bago sila makapaglabas ng hatol. Hanggang ngayon nga po hindi pa rin tapos ang kaso ng pork barrel scam na kinasasangkutan ni Janet Lim Napoles at ilang mga mambabatas. Nangyari ito noong 2004 hanggang 2010 at nadiskubre taong 2013. At kung sakali ngang maglabas ng hatol ang Sandigan Bayan, sigurado na ba tayong mabubulok sa bilibid o sa koreksyonal ang mga mandarambong na ito? Hindi, dahil bahagi ng due process ang kanilang pag-apila sa kataas-taasang hukuman na hindi ka rin nakatitiyak kung ilang taon o dekada ang lilipas bago sila makapaglabas ng pinal na hatol. Kung sakaling matibay ang ebidensya, pwede pong pagkaitan ng piyansa ang akusado kung ang kaso ay plunder o pandarambong. Datapwat, alam po naman natin na sa bayan na ito, ang mga ninakaw ng mga mandarambong ang siya rin nilang ginagamit na pambayad sa mga mahuhusay na abogado na gagawa ng kaparaanan para sila'y makalaya. Ang perang kanilang ninakaw ay maaari ding maging daan sa pag-aalis ng piring sa mga mata ng hustisya. Sa kaso ng katiwalian umano
ng isang public school principal sa Virac, Catanduanes, mas naging mabilis ang paggagawad ng hustisya. Sinintensyahan ng Sandigan Bayan 7th Division ang dating principal ng Taytay Elementary School ng 11 taong pagkakakulong dahil sa halip na 28 sako ng semento ang dapat bilhin para sa paggawain sa eskwelahan, 8 sako lang ng semento ang binili ni principal. Ang halaga ng sinasabing kinupit, 5,000 piso. 5,000 piso. Kulong ng hanggang 11 taon si principal. Agad-agad sa halagang 5,000 piso. Pero ano pa nga ba? Sa mga opisyal at mga personalidad na sangkot sa napakalaking iskandalo na ito, sa mga proyekto ng DPWH, habang umiiral ang due process para sa mga tulisan na ito, mga magnanakaw, mga mangungulimbat, mga mandarambong sa perang pinaghihirapan ng bayan, tayong mga manggagawa, ikaw na pangkaraniwang manggagawa, ay obligado pa ring gumising ng pagkaaga-aga dahil kailangan mo pang mag-asikaso sa iyong mga anak. Mag-ipon ng tubig, sumabak sa hirap ng pagkukommute, lumusong sa baha, magpagod sa buong maghapon at umuwi sa 10 oras ng gabi at muling gumising ng pagkaaga-aga. Habang ang mga tulisan ay tanghali pa ring gigising dahil puyat sa pagkakasino at party-party. Wala silang problema sa bahay dahil marami silang katulong. Hindi alintana ang hirap sa pagsakay dahil sa dami ng kanilang SUV na may kanya-kanyang driver at may mga piloto para sa kanilang mga helicopter at private plane. Ikaw na pangkaraniwang manggagawa, mga pamilyang nasa middle class, ay namomroblema kung papaano pagkakasyahin ang maliit na sweldong binabawasan pa ng buwis para sa kakainin ng iyong pamilya araw-araw. Pinoproblema mo kung saan kukuha ng pambayad sa matrikula ng iyong mga anak, pambaon nila araw-araw, at gastusin sa eskwelahan. Pinoproblema mo kung papaano mababayaran ang hulugan mong kotse, sasakyan mong hinuhulugan at maging bahay mong tinitirhan. Saan ka kukuha ng perang pantustos sa gamot ng iyong may sakit na ina? O pangangailangang medikal ng iyong mga may karamdamang anak? Wala kang magagawa kundi ang magtipid at magtiis. At kung kinakailangan ay hahantong sa pagmamakaawa sa mga opisina ng gobyerno para ka lamang maambunan ng kakarampot na tulong. Habang ang mga kawatan at kanilang mga kamag-anak, ang iniisip ay kung papaano pa matatapalan ng pampatigas ang kanilang mga muka. Papaano pa patatangusin ang kanilang mga ilong? Papaano pa pakakapalin ang kanilang mga labi? Papaano pa paaamuhin ang kanilang mga mata? At pakikinisin ang kanilang mga balat gamit ang pera ng bayan.
Ang iniisip nila ay kung ano pang mamahaling relo ang kanilang bibilhin. Ano pang mamahaling alahas ang kanilang iririgalo sa isa't isa. Ano pang bagong modelo ng mamahaling kotse ang maidadagdag sa kanilang mga koleksyon. At kung saan pang mga bansa sila magliliwaliw. Gamit ang ninakaw na pera mo. Na pera ng bayan. Pero ikaw na pangkaraniwang Pilipino, tuloy-tuloy lang sa hirap ng pagtatrabaho. Tuloy-tuloy lang sa pag-aambag sa buwis na napupunta nga sa gobyerno, na siya namang kinakamal ng mga dyablo. Kinakailangan mo pa rin magtagal dahil kung hindi, wala kayong kakainin. Hanggang kailan tayo magtitimpi? Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang kailan ka mananahimik? Kailan mababaliktad ang tadhana kung saan ang taong bayan at kapakanan naman ng mamamayan ang siyang mangingibabaw? Sasang-ayon ka ba sa sinasabi ng iba? Nasa kasalukuyang sitwasyon sa ating bansa, mababaliktad lang ang tadhana. Kung ba baliktarin na natin ang bandila? Kailangan ba bang humantong sa ganon ang sitwasyon? Kailangan pa ba nating humantong sa ganoong sitwasyon? Think about it. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!